Meron pong, drug war na po na sinimulan si, Baste. Alam mo, bilib na bilib po ako kay Baste kasi sa gitna ng, problema na nakaambang paghuli sa kanyang tatay at anak patungkol sa war on drugs. Eto naman si Baste Duterte ay biglang nagtawag ng war on drugs sa Davao. Ayan ang politiko. Alam mo, sabi ko, grabe to si Baste. Grabe to si Mayor. Kung bilib ako sa kanya dati, napapabilib ako sa kanya lalo ngayon. Kasi ang traditional na ginagawa ng politiko, pagka merong alingas-ngas at merong konting problema na kung saan ay posibleng madamay sila o masira ang kanilang pangalan, ang ginagawa ng mga yan ay umiiwas. Pero si Tatay Digong po, si Tatay Digong, si Mayor Baste, imbis na umiwas sa war on drugs, dahil delikado at nakabantay nga ang ICC, nag-declare pa. Yan ang sinasabi kong tapang na may malasakit. Kasi po sabi niya, nakapasok ulit ang droga sa Davao. Infrastructure, nakaintindi po kasi ako Bisaya eh. Yung infrastructure daw, wala silang problema. Ang nagiging problema ngayon, nakapasok daw sa Davao ulit ang droga. Hindi ibig sabihin wala silang ginagawa. Pero ang shabu daw madaling ipasok. At kumakalat na naman ang droga. Kung may nababalitaan silang bumabalik ang droga sa Davao. Alam mo, sabi ni Baste, lumayas kayo sa Davao. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pag hindi kayo umalis ng Davao, pasensyahan tayo. Sabi ko, lintik yung bata. Matapang talaga. Ibang-iba siya sa mga trapo. Bato, sana matuto ka kay Baste. Senator Tolentino, sana matuto kayo kay Baste. Hindi sila iwas sa issue. Salubong sila sa issue. Imbis na iniwasan niya ang ICC dahil may problema na nga yung kanyang kapatid, nag-declare pa ng war on drugs. Matuto kayo sa kanya. Matapang. Kasi, tingnan ninyo nakapasok ang droga sa Davao. Siyempre, ibig sabihin, nakakapasok sa buong Pilipinas. Kinumpare pa nga niya na ang droga raw sa Davao compared sa ibang lugar, sinabi ng kanyang intelligence ay mas mataas ang presyo. Bakit? Mas mahirap kasing palusutin sa Davao. Kaya napakatapang nitong si Baste. At ang maganda rito, may resibo po kasi ang Duterte. Pag sinabi ng Duterte war on drugs, it means war on drugs. Nakakainggit kayo sa Davao. Sana naman, kayong mga nasa Davao, makiusap lang po. Sana tulungan nyo kami i-convince si Baste, si Mayor Baste, na sana naman ay tumakbo bilang Vice President o Senator. Alam ko kailangan nyo siya sa Davao. Pero sa tingin ko, mas marami siyang matutulungan kung buong Pilipinas ang kanyang pagsisilbihan. Sana sa mga Davaoenyo, tulungan nyo rin kami makumbinsi. Kaya muna si Baste. Kasi alam nyo, madali magsabi ng war on drugs. Diba? Halimbawa, ang nagsalitang politiko, lilipunin natin ang droga sa bansang Pilipinas. Yung ibang addict, tatawa-tawa lang. War on drugs daw. Ikaw nga addict.
'Di ba gano'n? Oh, yung iba naman sasabihin, "Ihinto natin ang rebelde sa Pilipinas." Ihinto raw, oh, eh, kayo nga, eh, kakampi niyo yung mga nagre-recruit ng NPA. Anong ibig sabihin? Walang credibility. Hindi pinapaniwalaan ng taong bayan. Pero 'pag ang Duterte nagsalita ng war on drugs, ilista mo na. Parang si Kerry yan tumira sa 3 points, ilista mo na. Kasi mangyayari yan. Kaya ako sa inyo, lumayas na kayo. Nung panahon ni Tatay Digong, yung mga napupuntahan naming probinsya, nagsilayas ang mga adik na dati ay punong-puno ng mga adik. Nagsilayas talaga sila. Dahil alam nila ang Duterte pang nagsalita, yun na yun. At hindi takot sa ICC yan. Alam niyo yung ginawa ni Basting na yun? It shows hindi ninenervyos gaya ng chismis ng mga trililing na mga dilawan na ninenervyos daw si Tatay Digong sa ICC. Kasi kung ninenervyos si Tatay Digong sa ICC, mararamdaman nung anak. Ninenervyusin din ng anak. That is normal. Kasi ang kanilang political influence ay si Tatay Digong. Pero hindi. Nag-declare pa ng war on drugs si Baste. Anong ibig sabihin nun? Tinatawanan niya lang yung ICC nyo, Trillanes. Kaya hinahamon kita. Hindi nga ipahuli mo si Tatay Digong. Nauna, bilisan mo, pahuli mo si Tatay Digong sa ICC. Jerome, mga tanong ni Jerome, sagutin ko lang itong tanong ni Jerome. Coach Oli, ano po masasabi mo kay Badong? Sabi, Coach Oli, type mo ba si Migs? Hindi ko type si Migs. Duterte nga ako eh. Si Badong? Wala akong masabi sa kanya. Basta masasabi ko hindi ko kasi siya pinapanood eh. Pero sa pagkakaalam ko ay nag-BBM yan. So ayoko nang husga ng tao, kayo na lang manghusga. Sabi ni Suset tanong, "Wag muna Coach Oli, kailangan pa namin yan. Baka dyan tatanda ang aming gwapong mayor gaya ni Tatay Digong dahil sa problema ng Pinas." Ang bira naman, pahiram lang naman si Baste. Iba talaga si Baste Duterte. Ang tapang. Alam mo yung ginawa niya? Hindi asal ng trapo yun. Ang trapo, o sige na nga. Basta wag lang kayo masyadong magulo, mag-drugs lang kayo dyan. Oh. Hindi yan magsasalita. Kunwari lang, magsasalita na, naayos ko na po na may nababalitaan tayong mga nagdodroga. Ganun lang. Yung pa-ek-ek na salita, si Baste nagsalita talaga. Lumayas kayo dyan sa Davao. Pwede mo bang sabihin din yan sa Laguna, Baste? Kung lumayas ang mga adik dito, Baste, Mayor Baste, congratulations sa iyo at alam ko naman, ito for sure, magtatagumpay ka diyan sa laban mo sa droga. Sigurado ako and I know you are serious about it. Congratulations, nakakainggit kayo mga taga Davao. Nakakainis kayo! Ay, nakakainis kayo. Nakakainggit kayo mga taga Davao. But anyway, congratulations, namnamin ninyo ang sarap ng mga politiko nyo. Ang masasabi ko lang sana all. Malayo mararating si Baste. Hindi duwag. Tapos hindi pa trapo ang galawan. Wala, ewan ko lang I'm still waiting for them. Pero
Alam mo sa galawan nila Bato, nila Tolentino, medyo natatrapuhan ako, eh. Sorry, iyan lang naman ang sa tingin ko. Ano, parang laging nakagitna, walang matigas na yung gano'n, walang matigas na statement. Bongo, labas naman kayo ng mabigat na statement. Yung hindi namin kayo makikitang nakagitna. Well, anyway, malayo pa naman ang 2025 election, baka hindi na umabot. Pero antayin namin, sana bago mag-2025 election, hindi yung parang nakagitna kayo. Ayoko sa pulitikong nakagitna. Parang trapo dating, eh. Ayoko ng trapo. Tama, yung sinabi ni Bright Naria, di ba? Your days are numbered, sinabi ni Marcos at saka ni Tamba. Bilang na araw nyo. Sa tingin nyo, may naniniwala pa pag sila nag-release ng statement? Tanga ka na lang pag naniwala ka pa. Ay, may inimbestigahan ba sa smuggling? Asan sila? Nauna pa yung contempt of court ni Pastor Kibuloy. Kaya ibahin nyo pag nagsalita si Baste. Iba ang Duterte pag nagsalita. It will surely happen. Sabi ni Jeb Rivera, kalma-kalma si Mayor Baste sa ICC kasi alam nilang mahal na mga ordinaryong Pilipino si Tatay Digong. Once nadamputin nila si Tatay Digong, people power na yun. Hoy! Nako, sabi ni Jeb Rivera, sa pool sa banga. Hindi po ako nagbibiro sa inyo, Talagang yung salita ni Baste Duterte na war on drugs, he is serious about it. At malaking statement yun. Ibig sabihin nun, pinagtatawanan yung ICC mo, Trillanes. Lalo tuloy sumisikat ang Duterte. Asa na si Tamba? Hanggang ngayon, nakafocus pa rin sila sa SMNI. Ang taong bayan, lalong minamahal ang Duterte. Samantalang ito mga to nakafocus sa SMNI, nakafocus kay Pastor Kibuloy. Paano iipitin? Kita mo yung contrast? Nakita mo yung contrast ng Duterte at saka sa kumakalaban sa Duterte? Ang layo, di ba? Very organic po yung sa Duterte. Where Condor 45, buti pa si Robin pumapalag. Alam mo, tumaas ang respeto ko kay Robin, Totoo yan. Wala. Tolentino, ano kayo? Sorry po, Bato. Wala. Robin, ang tapang. Bilib ako kay Robin. Kaya sana lalo pang mahasa si Robin for a higher position. Maybe Vice President, I really don't know. Pero antayin natin. Antayin natin yung pagiging senator niya at sana ay lalo pang marami siyang matutunan.